Thanks God, it's a Friday. Today is August 28 na tayo po. Magandang araw sa ating lahat. Good day to each and every one of us. And of course, mainit pa rin ang pangalan ng Office of the Vice President Special or sabi natin Security Officer, si Colonel Raymond Dante Lachica po. No? Mainit na mainit hanggang ngayon po, and a lot of people wants to see him stand as a witness po or take the witness stand po dyan sa ongoing impeachment trial of Inday Sara Duterte. And today we are going to touch on a little bit on this sabihin natin issue ni Colonel Raymond Dante Lachica po. There are a lot of mixed reaction coming from the public, coming from even those dyan po sa senator judges, including ang prosecution members as well as ang team ng defense team po sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Kayo po, what do you want? Do you really want to see Colonel Lachica to take this witness stand or hindi na po? No? Kasi according to the prosecutor team, hindi na daw po kailangan. Hindi na daw po kailangan. However, sabi naman ng si presiding officer ng impeachment court, si Chis Escudero, sabi niya, it all depends now po if ayaw talaga, if the prosecutor team will not present si Lachica as a witness, as the witness, neither ang defense team will also do the same thing po. May right din po ang impeachment court to call Colonel Lachica and take the witness stand. So that everything will be clear. Paano nagastos ang pera, ang confidential funds ni Inday Sara Duterte, no? Inday Sara Duterte, which is part of the impeachment or article of impeachment against the Vice President Inday Sara Duterte. And itong article of confidential funds po is ongoing ito po ngayon sa hearing or trial ni Inday Sara Duterte. So let's touch on this issue. And I'm sure we will not be violating itong sub judice rule number 18 po, no? Because sub judice rule 18 only applies to the senator judges, members of the prosecutor team, and as well as ang defense team po. They cannot make any statements, no? Regarding ang merits ng kaso ni Inday Sara Duterte dyan po sa ongoing trial of Inday Sara Duterte po, no? But the mga local media, national media, or any Filipino po, they can give their own opinion po regarding what they saw, what they hear sa ongoing impeachment trial of Inday Sara Duterte. So wala tayong problema dyan po sa sabihin natin sa sub judice rule number 18. Rule number 18. Anyway, tuloy tayo po. Welcome na welcome kayo dito sa programa natin na Nick Talk the Real Talk with Nico. Ang mga Filipinos dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo, and of course, ang mga kababayan, kaibigan at kapatid natin dyan mismo po sa Pilipinas. Good morning, salamat pagi, salamat patang, and salamat malang sa ating lahat po kung nasaan man kayo. Kung nasaan man kayo. Welcome na welcome kayo dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Okay, let's go to the issue that I want to touch today. At ang issue natin tungkol kay Colonel Lachica po. The House of Prosecution panel no longer sees, they don't see anymore the need to call to the witness stand si Colonel Raymond Dante Lachica. Eh nga, sabi ang prosecutor team, it is already, saying it has already established the alleged misuse of the confidential funds and trace the accountability to Vice President Sara Duterte. Hindi na po kailangan po dahil they already established
they already established the alleged misuse of the confidential funds and trace the accountability dyan po kay Inday Sara Duterte. According to the spokesman of the prosecutor, one of the spokesperson ng prosecutor po, si Lanao del Sur, representative or congressman, Zia Alonto Adyong, sabi niya po, the prosecution is considering to no longer seek a subpoena for La Chica before the Senate Impeachment Court, with or without La Chica being presented by either of the sides. Especially from the prosecution panel, we have already established the fact that there was misuse, and the one who ordered the transfer of these funds is the Vice President, sabi ni Adyong. Totoo naman po, nakita natin po na during the direct examination sa hostile witness, ang special disbursing officer ng Office of the Vice President, si Gina Acosta, she made it very clear po and repeatedly said that she disbursed the money to Colonel La Chica as the security officer per the directive or instruction coming from Vice President Inday Sara Duterte po. So because of that po, sabi ni Adyong, or the way ang prosecutor was interpreting, no? Ang statement ni Gina Acosta is that nakita na nila po there was a misuse po, no? Because it is unlawful, it is not correct for Inday Sara Duterte to direct or instruct si Acosta o si Gina to release ang confidential funds, no? To Colonel La Chica po. So dahil dyan daw yung po na nakita na nila po ang violation of Vice President Inday Sara Duterte. However, sabi naman ang defense team po, kailangan po to prove that may kasalanan si Vice President Sara on the confidential funds po. You have to prove, you have to show evidence that si Inday Sara Duterte gave that directive with a selfish motive, na? Selfish motive, like for example, he did that he gave the directive for her to benefit po, no? And they have also to prove ang defense or ang prosecutor team po that Sara Duterte nakuha niya po yung pera po and spend it para sa kanya lang po. And he did not use, or she did not use that money intended for confidential purposes po. For confidential purposes. Mayroon tayo dito mga reactions. I have some video clips po about reaction on this issue, and I am suggesting sa mga viewers ko po, no, stick to sa programa natin po hanggang matapos, dahil I'm going to share with you po some of these video clips, reaction coming from some lawyers po, some lawyers and the public itself. So, John ang issue. And sabi naman ni Presiding Officer Chis Escudero, kung sakali, wala talaga po, no? Although they cannot force anybody, be it the prosecutor's team or the defense team po, to put si Colonel La Chica sa witness stand po, no? Hindi yung pwede po. But kung sakali this will not happen, there is also right of the motopropriate po, no? Ang court, the impeachment court po, to call si Colonel La Chica to stand as witness po. And, of course, once he will be called by the impeachment court, then the senator judges will interject, no? Will ask questions kay Colonel La Chica kung paano talaga po, no? Kung paano talaga naggastos ang pera ng confidential funds, and sino-sino yon po ang mga fictitious names, no?
mga aliases, no? Mga alias. Piatos ba? Belat ba? Pusa ba? And all these names mentioned, no? Kung totoong tao ba ito o hindi. Because what the Filipinos are asking now po, paano talaga? No? Because if we are not going to see ang testimonya or testimony of Colonel La Chica, then it is incomplete po, no? Halfway lang yun po. The Filipino people will not be able to know kung totoo ba na naggastos talaga ang confidential funds properly or hindi. Totoo ba yung mga pangalan? Totoong tao ba yun o hindi? And there is also, no? There is no, sabihin natin, offense on the part of Colonel La Chica of using prestigious names because the law is not clear on except that it is allowed to use fictitious names kagaya mga aliases. In fact, sabi ni Senator Ruben Padilla na you look at our mga heroes natin po, no? Marshal Bonifacio, and that is Benigno Aquino, when he returned back to the Philippines last August 21, 1983. No, he did not use his name, his real name as Benigno Aquino. Benigno Aquino sa passport niya, but mayroon siyang alias. No? And ang pangalan niya po, ang alias niya po, is Marshal Bonifacio. No? So, it is allowed. It is allowed po. No? And being a non-government official, of course, definitely po. Mali siguro din yun po. For me, for Senator Bam Aquino, during the hearing, during the trial po, he said na totoo, Marshal Bonifacio ang alias ni the late former Senator Benigno Aquino. No? Totoo yan po na yun ang alias niya, but wala siyang confidential funds. Definitely wala siyang confidential funds. No? Hindi pwede siya may confidential fund because it's not part of the government. It's not part of the government. I believe dyan po na mali din si Senator Bam Aquino. Senator Bam Aquino po. So, yun ang mga issues that I want to share with you. Now, let me share with you isang video clip regarding itong confidential funds, regarding itong issue ni sabihin natin na Colonel La Chica. Let's watch and listen to this po. Sandali, Let me share. And then kayo na bahala to make your own opinion, assessment, or whatever po. Kayo na yung bahala po. So, what I'm going to do is just to share with you itong video clip. And you make your own opinion, suggestion, or judgment, or whatever po. Nandito, let's watch and listen to this. May isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang pangalan na halos hindi nawala sa usaping tungkol sa confidential fund, si Colonel Raymond Dante La Chica. At habang tumatagal ang paglilitis, isang tanong ang lalong lumalaki. Kung paulit-ulit siyang nababanggit ang mga testigo bilang taong tumatanggap, pumahawak at nagpatupad ng confidential operation, bakit hindi siya mismo ang marinig ng impeachment court? Si La Chica ay dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group at tinatalagang security officer ng Office of the Vice President, at dito nagsisimula ang kontrobersya. Sa testimonya ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OBP, sinasabi niya siya mismo nag-ingkas ng 125 million noong December 2022, at ayon sa kanyang testimonya, inutos ni Sara Duterte na ibigay ang pera kay La Chica. Hindi lang isang beses. Ayon kay Acosta, 4 na trans na tig 125 million na na-release nga. Humigit kumulang 500 million, at si La Chica ang tinuturo niyang taong nagpatupad ng confidential activities sa ground. Pero dito lalo naging komplikado ang lahat dahil nang tanungin si Acosta ni Presiding Officer
Cheese Escudero, inamin niya na hindi trabaho ng isang security officer ang mag-disburse ng confidential funds. At nang tanungin kung may provision sa Joint Circular number 2015/01 na nagbibigay kay La Chica ng authority para mag-disburse ng pera, wala siyang maipakitang ganong provision. Pero may paliwanag nga dito. Sila Chica raw ang may expertise. Siya raw ang may access sa national security information. Siya raw ang nakakaalam kung anong ipapatupad ang confidential operation. At dito nga pumapasok ang pinakamalaking tanong. Kung sila Chica ang taong nasa ground, kung siya ang tumatanggap ng malaking halaga ng pera, kung siya ang nagsumite ng utilization report, at kung siya rin ang paulit-ulit na nababanggit kapag tinanong kung saan napunta ang pera, bakit hindi siya mismo ang tanungin? Lalo pa naging palaisipan ang mga dokumentong ipinapakita sa impeachment court. May mga acknowledgement receipt na may mga pangalang Bagong, Pusa, Piang, Ngit-ngit at Bilat. At nang tanungin si Acosta kung nakita ba niya mismo sila Chica ang nagabot ng pera sa taong ito, ang sagot niya, hindi. Hindi siya nasa ground. Umaasa siya sa report at dokumentong isinusumite sa kanya. At sinasabi din niya may mga pangalang hindi tunay na pangalan kundi alias. Kaya lalong lumalalim ang misteryo. Sino talaga ang tumatanggap? Sino ang nag-abot? Sino ang nag-utos? At higit sa lahat, saan talaga napunta ang pera? Sa isang punto, tila pati si Jesus Escudero ay nahirapang makakuha ng malinaw na sagot dahil kung sila Chica ang sinasabing nagpatupad ng confidential activities, hindi ba natural lamang na marinig ang kanyang panig? Pero hanggang ngayon, hindi pa iyon nangyari. At dito nagkaroon ng malaking tanong sa prosecution. Noong August 25, 2026, sinasabi ng lead prosecutor na si Jerbel Luistro na mas nakahilig ng prosecution na huwag nang tawagin sila Chica bilang witness dahil nakikita nilang sapat na ang ilang bahagi ng kanilang ebidensya at may mga panganib din kung iharap siya bilang hostile witness. Pero sandali, kung ganon, bakit hindi na lang siya tawagin para malinaw? Kung tama ang prosecution, bakit hindi hayaan sila Chica mismo ang sumagot? Kung mali ang mga paratang, bakit hindi siya umarap at magpaliwanag? At kung may mga bagay na hindi pa alam ng impeachment court, bakit hindi siya tanungin tungkol dito? Dahil sa kasalukuyang testimonya, may isang malaking pubang na tila hindi pa napupunan. Si Acosta ay nagsasabing ibinigay niya ang pera kay La Chica. Si Acosta ay nagsasabing si La Chica ang nagpapatupad ng confidential operation. At sa mga susunod na testimonya, lalo pang lumilitaw na si La Chica ang sentro ng aktwal na paggamit ng pera, maging sa OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Orteño na nagpatunay na sila Chica ang gumastos at nag-disburse ng confidential funds habang ipinapatupad ang mga operasyon. Kaya hindi lang ito simpleng tanong kung sino ang tumatanggap ng pera. Ito ang tanong kung ano nangyari pagkatapos ibinigay ang pera. At iyon ang bahagi na gusto malaman ng maraming mga nanonood dahil ang impeachment trial ay hindi lamang tungkol kung sino ang nagsabi ng ano. Ang pinakamahalaga, ang chain of events. Mula sa release ng pera, sa paggawa nito, at sa pag-turn over, sa paggamit hanggang sa liquidation. At sa chain na iyon, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Colonel La Chica. Kaya naman, may mga nagtatanong, kung gusto talagang buuin ang buong larawan, bakit hindi marinig ang tao nasa gitna ng kwento? Pero dapat din maging patas. Hindi ibig sabihin na dahil paulit-ulit siyang nababanggit ay otomatikong guilty na sila Chica. At hindi rin ibig sabihin na kapag hindi siya tinawag ng prosecution, may itinatago agad. May sariling estratehiya ang bawat panig. Maaring naniniwala ang prosecution na sapat na ang mga testimonya at dokumentong nasa record. Maaring ayaw nila bigyan ng pagkakataon ng isang potential na hostile witness na baguhin ang direksyon ng kanilang kaso. Pero may kabilang panig din na tanong, papaano kung ang testimonya nila Chica ang makakapagpalinaw sa mga butas na nakita mismo ng mga senador judge? At ngayon sinasabi ni Escudero na maaari ring isaalang-alang ang pagharap nila Chica sa witness stand. Kaya sa puntong ito, isang tanong na nanatiling nakabinbin. Si Colonel La Chica bang nawawalang piraso ng puzzle o hindi siya kailangan para mabuo ang kaso? Dahil ang gusto lang talaga natin malaman kung saan napunta ang daang-daang milyong piso
ng confidential funds. Hindi sapat na malaman kung sino ang nag-withdraw. Hindi sapat malaman kung sino ang nag-release. Kailangan din malaman kung sino ang aktual na gumamit, sino nag-abot, sino ang tumanggap, at sino ang magpapaliwanag kung ano ba talaga nangyari sa likod ng code name, acknowledgement receipt, at confidential operation. At sa lahat ng pangalan lumilitaw sa testimonya, isa lang ang paulit-ulit na bumabalik, Colonel Raymond Dante La Chica. Kaya ang tanong ng publiko ngayon ay hindi lamang bakit siya nababanggit. Mas malaking tanong ito, kung sino ang sinasabing nasa gitna ng operasyon, bakit hindi natin siya marinig mismo? At habang hindi pa siya humarap sa witness stand, mananatiling bukas ang tanong na iyan. Dahil minsan, ang pinakamalaking misteryo sa isang investigasyon ay kung hindi kung sino ang nagsasalita, kung hindi kung sino ang hindi pa nagsasalita. May Alright, yan po. Yan po. Sa palagay ninyo po, what do you think? Ha? Okay na. Confirm na yan po. The disbursement of the money was made by Gina Acosta and it was given to La Chica. Ha? It was given to La Chica. Sabi ng mga prosecutor team na klaro na yan po, misuse na yan po of the confidential funds po. Kasi there is the Vice President, the Vice President has no right to ask Gina Acosta to give the money to La Chica po. But ang question ng mga Filipinos ngayon po, we want to know from Gina, withdraw sa bangko, binigay ang pera kay La Chica, and then La Chica, kung paano si Colonel La Chica dispose itong pera po. Itong pera. Nagbigay siya sa mga directly ba? Sa mga informants? Because this is a confidential funds. Paano ba nagbili yung mga medicina? The medicines, the food, the chairs, the tables, so forth and so on. And is it not even a single cent or centavo was misused? And through the testimony of Colonel La Chica, if he will be called as a witness now, we will know whether may alam ba si Inday Sara Duterte when it comes to how the money was distributed or disposed by Colonel La Chica, and kung may involvement ba si Inday Sara Duterte. Sa palagay ninyo po, what do you think? What do you think po? If you ask me, my personal opinion po is, kung pwede lang po, for the sake of transparency, so that mga Filipinos will no longer have some doubts, tungkol itong issue ng confidential funds, why don't either the prosecutor, or the defense, or even the impeachment court ask Colonel La Chica to stand as a witness. Yun lang po ang missing link dyan po. So yun ang gusto ang ako po, and of course, I suppose, a lot of Filipinos want si La Chica to be a witness. And mind you, in fairness to Colonel La Chica, sabi niya po, he is more than willing to stand as witness po kung mayroon supena sa kanya po. Wala namang problema pala doon kay Colonel La Chica. For the sake of honesty, for the sake of transparency, tell the truth, we want to know the truth po, sana lang po, they will call si Colonel La Chica. But on the question, tama na ba yun? Sobra na ba yun? Pwede na ba yun po? Na ang disposal, si Gina disposed the money, disbursed the money to La Chica. Tama na ba yan po? To convict Inday Sara Duterte sa issue ng article of confidential funds. Impeachment article of confidential funds kay Inday Sara Duterte. Tama na ba yun? Pwede na ba yun or hindi? Let's watch another video clip po by Attorney Regal Oliva. Attorney Regal Oliva regarding the issue. Let's see po. Kung mayroon pa tayo dito video clip.
Maganda din ito po for us to, okay, nasaan na yun po. Let's watch and listen to this. Means willful, intentional, deliberate. Hindi sapat na sabihin may disallowance, therefore impeachable. Hindi sapat na sabihin may kakaibang pangalan, therefore guilty. Kailangang patunayan ng prosecution na si Sara Duterte mismo ang nag-utos gumawa ng pekeng dokumento. Siya mismo ang nag-utos gumamit ng fictitious names. Siya mismo ang may intensyong labagin ang konstitusyon. At yan ang pinakamahirap patunayan. Dahil kung ang ebidensya ay umiikot lamang sa audit findings, procedural defects, at mga tanong tungkol sa liquidation, then perhaps you may have an audit issue. Perhaps you may even have an administrative issue. Perhaps, if supported by evidence, even a criminal issue. But we Alright, yun po. Yun po, you have to prove na siya talaga mismo na direct, instructed, si Gina, correct na yun, nag-instruct na siya kay Gina. But mayroon ba yun ulterior motive why she directed the Gina to withdraw the money and then give it to La Chica? No? And then we have to prove whether yung pera po, no? He also participated or got this money po for her own use, no? And is she the one who instructed La Chica to do this all fictitious names, ang mga aliases po? Siya ba talaga? Or ano po? Or is it under the law that kailangan for security purposes po, they have to use these aliases or ibang pangalan po, hindi the real name po of these informants po, no? So these are the things that it must be cleared, no? And it's not that easy. It's not that easy po. So at the moment we look at the situation po, no? Parang we have to continue to view or watch the ongoing impeachment trial of Inday Sara Duterte. I don't want to make any conclusion here po, no? Kasi, pangit naman po. The only people that who can make the final decision po kung convicted or hindi convicted or acquitted si Inday Sara Duterte is ang senator judges po, no? So we just leave it that way. Para for us to know more, to have a clear picture po, yun na isa po, we want that si Colonel La Chica will stand as witness po. And then, let us continue to watch ang ongoing impeachment trial of Inday Sara Duterte every week. And according to news reports po, baka matapos na itong impeachment trial ni Inday Sara Duterte before the year ends. Hopefully po, no? Hopefully po, it will matapos na ito po kasi busy-busy na ang mga Senado natin, no? But definitely by next week, sa Monday, wala tayong live coverage sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte because on Monday is a public holiday dyan po sa Pilipinas. Bakit may holiday tayo sa Monday po? Because under the Constitution, under our law po, every last Monday of August, it has been declared as National Heroes Day. So it's a public holiday po. Public holiday. So by Tuesday, September 1st, then we are going to see ang impeachment trial of Inday Sara Duterte po. And that will be Tuesday, September 1st and September 2nd po, no? September 2nd. So, stay tuned tayo po dito sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Ako po, I will try to do my level best po for the followers ko po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. I will continue to hook up ang mga impeachment trial ni Inday Sara, future impeachment trial ni Inday Sara Duterte so that
kayo, mga followers ko po dito po, you will be able to watch. Hook up tayo po sa national television stations dyan po sa Maynila who is doing the special coverage of the impeachment trial of Inday Sara Duterte. Yun po. And we will continue to monitor itong what is happening sa Pilipinas, especially sa impeachment trial of Inday Sara Duterte. So ingat-ingat lang tayo po. Pasensya, prolong our patience, and let us not jump immediately sa conclusion po, no? Whether halfway tayo sa apat na ito po article of impeachment, sa ngayon tapos na po ang great threat, and nandito tayo po sa confidential funds, no? We cannot still make any final conclusion. And next will be coming in ang article of impeachment kay Inday Sara Duterte, ang issue ng bribery. And after that po, ang for me, it's very important po, no? I will see fireworks dito po once they will tackle ang issue ng ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth of Vice President Inday Sara Duterte. So hopefully, matapos ito po by end of the year. End of the year po. Let's hope and pray po, no? And siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Once again, I would like to say all the best. It's Friday. Thanks God it's Friday. I hope everything is running smoothly sa mga buhay natin. Ang mga kababayan, kapatid at kaibigan ko po dyan po sa Pilipinas, especially ang mga flood victims, no? Ingat talaga tayo po kasi alam na natin po, hindi lang problema natin na damage ang mga personal properties natin sa bahay, hindi lang hindi tayo comfortable staying sa mga evacuation centers, no? But also, mag-ingat tayo po, especially ang mga bata, ingat tayo po. Let us not allow ang mga anak natin, the children, to play sa flood waters po, because flood waters are dirty. Remember, leptopyrosis, tumaas na po ang kaso dyan po sa Pilipinas. And what is happening now po, we are having some problems. Some of the hospitals dyan po sa Manila, they are facing bed problem accommodation po. Dahil the number of cases of leptopyrosis continue to increase. Kaya nga, ingat talaga tayo, especially those may mga open wounds po, no? Ingat tayo when we connect ourselves sa dirty flood waters po. And continue to monitor ang rising water sa mga areas natin o sa mga bahay natin po, especially those areas prone for flash flood. Ingat lang tayo po. And finally, I just want to say na I hope you are going to enjoy itong long weekend natin po, no? Saturday, Sunday, and Monday po. So with this, si Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Salamat. Don't play. I'll see you in my next episode. Bye.